Tagsibol ng 2014, sa isang liblib na kabundukan sa Camarines Sur, natagpuang walang buhay ang isang mag-asawang nasa edad 50. Sila ay mag-asawang dumayo pa mula sa malayo para sa kanilang kabuhayan, ang pag-aalaga ng pukyutan o pagbubuyog. May mga palatandaan ng alitan sa lugar ng krimen at mayroon ding nakarinig nito. Isang suspek ang agad na tinukoy, ngunit ang kaso ay unti-unting nabalot sa misteryo. Lumipas ang 3 taon at noong 2017, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, lumabas ang katotohanan. Ang salarin ay isang taong hindi pinaghihinalaan ng sinuman. Ngayong gabi, sa investigador, susundan natin ang kaso ng mag-asawang nagbubuyog sa Camarines Sur. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa aming pagbubunyag ng katotohanan. Abril 15, 2014, Biyernes. Sa isang farm sa Batangas, abala na ang lahat kahit madaling araw pa lamang. Ang 58 taong gulang na si Jose Pepe Santos at ang kanyang 55 taong gulang na asawang si Maria ay nagkakarga ng mga gamit sa kanilang lumang truck. Nagsimula na kasi ang panahon ng pamumulaklak, ang honey season, para sa mga nagbubuyog. Ang tagsibol, ang pinakaabala sa lahat. Ito ang panahon kung saan inililipat nila ang kanilang mga bahay pukyutan, beehives, sa iba't ibang kabundukan sa bansa para makalikom ng pulot pukyutan. Si Jose ay isang veteranong may 30 taon ng karanasan sa larangang ito. Taon-taon, tuwing sasapit ang panahong ito, dumadayo sila sa Camarines Sur. Ang malinis na hangin at saganang mga ligaw na bulaklak sa paanan ng bundok Isarog ang kanilang sadya. Unang natuklasan ni Jose ang lugar na ito, 30 taon na ang nakalipas. Simula noon, taon-taon na silang bumabalik sa parehong pwesto. Ang kanilang maliit na farm, na pinapatakbo nilang mag-asawa, ay kilala sa kanilang lugar. Sikat ang pulot ni Jose dahil sa napakagandang kalidad nito. Alas 5 ng umaga, naisakay na ng mag-asawa ang lahat ng bahay pukyutan, tolda, at iba pang kagamitan sa truck. 1 hanggang 2 buwan din silang mananatili roon, kaya marami silang dala. "Halika na, biyahe na tayo," sabi ni Jose sa asawa. Tumango si Maria at sumakay sa passenger seat. Matagal na silang magkasama, kahit hindi na sila magsalita. Alam na nila ang nasa isip ng isa't isa. Umalis ang truck sa kanilang bahay sa Batangas at bumiyahe patimog. Mula Batangas hanggang Camarines Sur, aabutin ng halos 8 oras ang biyahe. Habang binabaybay nila ang SLEX, panay ang kanilang kwentuhan. "Sana maging maganda ang ani natin ngayon," sabi nila. Buti na lang at maganda ang panahon. Bandang 1:00 ng hapon, nakarating ang truck sa kanilang destinasyon sa Camarines Sur. Isang tahimik na lugar sa paanan ng bundok Isarog. Ito ang lugar na taon-taon nilang binabalikan. Walang mga kabahayan sa paligid at ang pinakamalapit na baryo ay 2 kilometro ang layo, perpektong lugar para sa pagbubuyog. Malaya ang mga pukyutan na makalipad ng walang istorbo. Ipinahinto ni Jose ang truck at inilibot ang tingin. Walang pinagbago ang tanawin. Namumukadkad ang mga ligaw na bulaklak at presko ang hangin. "Hay, heto na naman tayo," bulong ni Jose sa sarili. 30 taon na siyang bumabalik dito. Nagsimulang magbaba ng gamit ang mag-asawa. Inuna nila ang tolda. Ito ang magiging bahay nila sa susunod na 2 buwan, kaya malaki-laki ito. Naglagay sila ng maliit na higaan at mga gamit sa pagluluto sa loob. Sunod nilang ibinaba ang mga bahay pukyutan. 12 na ito. Dahan-dahan nilang ibinaba ang bawat isa mula sa truck at inayos sa pwesto. Kailangan ng ilang araw para masanay ang mga pukyutan sa bagong kapaligiran. Bandang 3:00 ng hapon, halos tapos na silang mag-ayos. Umupo muna ang mag-asawa sa harap ng tolda para magpahinga. Inilabas ni Maria ang baon nilang adobo at kanin. Nilaktawan nila ang tanghalian sa sobrang pagod kaya gutom na sila. Habang kumakain, pinagmasdan nila ang paligid. "Sana maging ligtas ang pag-ani natin ngayong taon," sabi ni Jose sa asawa. Ngumiti at tumango si Maria. 5:00 ng hapon, tinawagan ni Jose ang kanyang anak na si Marco. Nakatira ito sa Maynila. "Hello Marco, si Papa ito. Nakadating na kami ng maayos dito sa Camsur," sumagot ang anak. "Sige po pa, ingat po kayo." Maikli lang ang kanilang pag-uusap. Si Marco ay isang 31 taong gulang na walang trabaho. Hindi siya nakatira sa mga magulang at mag-isang namumuhay sa Maynila. Ang mga magulang niya ang sumusustento sa kanya. Malaki ang pag-aalala ni Jose sa anak. Mahigit 30 na ay wala pa ring nahanap na matinong trabaho. Pero anak pa rin niya ito.
Magbabago din yan balang araw, ang laging nasa isip niya. Dumating ang gabi. Nagluto ang mag-asawa ng simpleng hapunan sa harap ng tolda. Delatang sardinas at instant noodles. Ganito lagi ang pagkain nila kapag panahon ng pag-ani. Lumalim na ang gabi. Napakatahimik ng paligid. At dahil nasa bundok, wala ni isang ilaw. Pumasok na ang mag-asawa sa tolda. Mahaba ang araw na iyon. Bukas, sisimulan na nila ang trabaho. Abril 19 sa Sabado, maagang gumising ang mag-asawa. Malamig at sariwa ang hangin. Naghanda si Maria ng almusal, sinangag at tuyo. Kumain sila sa harap ng tolda. Bandang alas 7 ng umaga, sinuri ni Jose ang mga bahay pukyutan. Tinitingnan niya kung maayos na nakaka-adjust ang mga bubuyog. Si Maria naman ay naglinis sa paligid ng tolda. Bandang alas 9, may narinig silang ugong ng truck sa di kalayuan. Tumingala si Jose, isang truck ang papalapit sa kanila. Nagtaka siya. Sa loob ng 30 taon, siya lang ang nagbubuyog sa lugar na ito. Huminto ang truck malapit sa kanila. 2 tao ang bumaba. Isang lalaking nasa edad 50 at isang babaeng nasa huling bahagi ng 40s. Lumapit ang lalaki kay Jose. Hindi maganda ang itsura ng mukha nito. "Sino kayo? Anong ginagawa ninyo rito?" Tanong ng lalaki. "Nagbubuyog po. Taon-taon na kami rito," sagot ni Jose. Kumunot ang noo ng lalaki. "Teritoryo namin to. Bakit kayong mga dayo ang nandito?" Iginiit ni Jose na 30 taon na siyang pabalik-balik sa pwestong iyon. Nagalit ang lalaki. "Simula ngayon, bawal na. Alisin niyo lahat yan at umalis kayo. Kami na ang gagawa rito." Ang lalaki ay si Ramon Cruz, 52 anyos, isang ring nagbubuyog mula sa kalapit na bayan. Ang kasama niyang babae ay ang asawa niyang si Elena. Hindi malaman ni Jose ang gagawin. "Pero Ginoo, 30 taon na kaming walang problema rito. Bakit biglang ganito?" Sumigaw si Ramon. "Nasa Bicol kayo. Dapat Bicolano ang nandito. Bakit kayong mga taga Batangas pa ang pumupunta rito?" Nagkasagutan sila. Sinubukan silang awatin ni Maria. "Mahal, tama na." Si Elena rin ay pinipigilan ng asawa. "Ramon, tama na. Umuwi na tayo." Pero hindi nagpatinag si Ramon. "Pagbibigyan ko kayo ngayon. Pero pagkatapos ng anihan na to, wag na kayong babalik dito." Nagmura pa si Ramon bago sumakay sa truck. Sumunod si Elena. Umalis ang truck na nag-iwan ng alikabok. Naiwan ang mag-asawang Santos na masama ang loob. 30 taon nilang inalagaan ang pwesto, tapos bigla na lang may mang-aangkin. "Mahal, humanap na lang kaya tayo ng ibang lugar?" sabi ni Maria. Umiling si Jose. 30 taon, Maria. Hindi tayo aalis dahil lang sa taong yon. Isang residente mula sa kalapit na baryo ang nakarinig ng sigawan mula sa malayo. Nagtaka siya kung ano iyon, pero ipinagsawalang bahala na lang niya. Kinagabihan, tulad ng dati, kumain ng hapunan at natulog ang mag-asawa. Kinabukasan sana ang simula ng kanilang pag-ani. Ngunit hindi na dumating ang kinabukasan na iyon. Abril 22, Martes. Sumisikat ang araw sa kabundukan ng Camarines Sur. Ang 60 taong gulang na si Mang Lando ay maaga pa lang ay umaakyat na ng bundok. Buong buhay na siyang nakatira sa baryo. Tuwing tagsibol, hanap buhay na niya ang maghanap ng mga halamang gamot. Bandang alas 9 ng umaga, habang naglalakad si Mang Lando sa pamilyar na daan, natanaw niya ang isang tolda. Siguro yung mga nagbubuyog na dumating nung isang araw, isip niya. Lalagpasan na sana niya ito nang may maamoy siyang kakaiba. Isang napakabahong amoy na tumatagos sa ilong. Napakunot ang noo ni Mang Lando. Baka may namatay na hayop, naisip niya. Pero parang sa gawin ng tolda nang gagaling ang amoy. Lumapit si Mang Lando, nakasara ang zipper ng tolda. Mukhang ilang araw nang hindi nabubuksan. "Tao po, may tao ba rito?" tawag niya. Pero walang sumasagot. Dahil sa kaba, binuksan niya ang zipper ng tolda. Sa sandaling iyon, napasigaw si Mang Lando. 2 tao ang nakahandusay sa loob, isang lalaki at isang babae. Basa ang sahig sa dugo. Nanlambot ang mga tuhod ni Mang Lando at napaupo siya. Ilang sandali pa bago siya nakabawi at kinuha ang kanyang cellphone. Tumawag siya sa pulis. "May patay dito!" Sa loob ng tolda sa bundok. Alas 9:13 ng umaga, natanggap ng Naga City Police Office ang tawag. 2 bangkay ang natagpuan sa isang tolda. Agad na nagresponde ang mga pulis. Ang 48 naman taong gulang na si Detective Benigno Ben Ramos ang naatasang humawak sa kaso.
Bandang alas 10, dumating ang mga pulis sa lugar. Naghihintay si Mang Lando sa harap ng tolda, putlang-putla. Sinilip ni Detective Ramos ang loob. Nakahandusay ang isang lalaki at babaeng nasa edad 50. Pareho silang may malalaking sugat sa ulo. Tila pinukpok ng isang matigas na bagay. Halatang ilang araw ng patay. Sinuri ng detective ang paligid. Dose-dose ng bahay pukyutan ang nakahanay. Mukhang mag-asawang nagbubuyog nga ang mga biktima. Sa loob ng tolda, nahanap ang kanilang mga ID. Jose Santos, 58, residente ng Batangas. Ang babae ay si Maria Santos, 55, pareho ang address. Mag-asawa sila. Pinagpatuloy ng detective ang pagsisiyasat sa loob. May P3,000 cash sa wallet na hindi ginalaw. Ang mga alahas ay naroon pa rin. Mukhang hindi pagnanakaw ang motibo. Nagsimula na ang SOCO team sa kanilang pagsusuri. Hindi natagpuan ang armas na ginamit sa krimen. Tila dinala ito ng salarin. Tinanong ni Detective Ramos si Mang Lando. Mang Lando, nitong mga nakaraang araw, may napansin po ba kayong kakaiba rito? Saglit na nag-isip si Mang Lando. Nung Sabado, Abril 19, may narinig akong nag-aaway. Anong klaseng away po? Tanong ng detective. Parang mga lalaking nagsisigawan. Hindi ko narinig kung anong pinag-aawayan. Tinanong ni Ramos kung bakit hindi niya sinubukan tingnan. Umiling si Mang Lando. Nako, sa bundok, pag may narinig kang ganyan, mas mabuting wag nang makialam. Baka madamay ka pa. Itinala ito ng detective. Isang mahalagang impormasyon. Nagkaroon ng alitan noong Abril 19. Alas 11 ng umaga, bumaba si Detective Ramos sa baryo. May CCTV ang barangay hall sa may pasukan. Humingi siya ng tulong para makuha ang kopya ng video mula Abril 18 hanggang 19. Sinimulan niyang suriin ang footage. Abril 19, bandang 1:00 ng hapon. Isang truck ang dumaan paakyat ng bundok. Ito marahil ang sasakyan ng mag-asawang Santos. Abril 19, bandang alas 9 ng umaga. Isa pang truck ang umakyat sa parehong direksyon. Sa parehong araw, 10:30 ng umaga, bumaba ulit ang truck na iyon. Sinuri ng detective ang plaka ng pangalawang truck. Rehistrado ito sa Bicol. Ipinahanap ni Ramos ang may-ari. Si Ramon Cruz, 52 anyos, residente ng Camarines Sur. Ang trabaho, pagbubuyog. Pinagtagpi-tagpi ni Detective Ramos ang testimonya ni Mang Lando at ang CCTV footage. Noong umaga ng Abril 19, pumunta si Ramon Cruz sa lugar at doon narinig ang sigawan. Si Ramon Cruz ang pangunahing suspek. Alas 2 ng hapon, tinawagan ni Detective Ramos ang pamilya ng mga biktima. Sa cellphone ni Jose, may numerong nakasave bilang anak. Tinawagan niya ito. Si G. Marco Santos po ba ito? Sumagot ang lalaki sa kabilang linya. Nagpakilala ang detective. Ang tatay niyo po ba si G. Jose Santos at ang nanay niyo si Giengeng? Maria Santos? Opo, bakit po? Tanong ni Marco. Saglit na natahimik si Ramos. Mahirap sabihin ang ganitong balita. Ginoo, ang inyong mga magulang po ay natagpuang walang buhay dito sa Camarines Sur. Natahimik ang kabilang linya. Ano po? Nanginginig ang boses ni Marco. Sinabi ng detective na kailangan niyang pumunta para sa formal na pagkilala sa mga bangkay. Sige po, pupunta po ako agad, sagot ni Marco. Alas 5 ng hapon, pinuntahan ni Detective Ramos ang bahay ni Ramon Cruz. Isang bahay sa isang bayan sa Camarines Sur. Naabutan niya si Ramon na nagtatrabaho sa bakuran. Nagpakilala ang detective. G. Cruz, maaari po ba tayong mag-usap sandali? Tungkol saan po? Tanong ni Ramon. Noong Abril 19, umakyat po kayo ng bundok, tama? Nakaaway niyo raw po ang mag-asawang nagbubuyog doon? Nanigas ang ekspresyon ni Ramon. Opo, bakit po? Natagpuan po silang patay. Ito po ay isang murder case, sagot ng detective. Namutla ang mukha ni Ramon. Ano? Patay sila? Tumango si Ramos. Sa istasyon na po natin ito pag-usapan. Tinawag ni Ramon ang asawa niyang si Elena. Mahal, sasama muna ako sa presinto. Bakit daw? Tanong ni Elena. Mamaya ko na ipapaliwanag, sagot ni Ramon at sumama sa detective. Alas 6 ng gabi, dumating si Marco sa Naga City. 8 oras siyang bumiyahe mula Maynila. Dumiretso siya sa istasyon para kausapin ang detective. Ipinaliwanag ni Ramos ang sitwasyon. Tulala lang si Marco. Isinama siya ng detective sa punerarya para kilalanin ang mga bangkay. Kinumpirma ni Marco na ang mga magulang niya nga iyon, si Jose at Maria.
Matagal na hindi nagsalita si Marco. Hindi man lang siya umiyak, pinagmasdan siya ng detective. Inisip niyang marahil ay dahil sa tindi ng pagkabigla. 9:00 ng gabi, sinimulan ang investigasyon sa suspect na si Ramon Cruz. Tila malapit ng malutas ang kaso. Abril Yirmike, Dokus, 0 PM. Nakaupo si Ramon Cruz sa loob ng interrogation room ng Naga City Police. Bakas sa mukha niya ang kaba. Nasa tapat niya si Detective Ramos. G. Cruz, noong Abril 19, umakyat kayo ng bundok, hindi ba? Tumango si Ramon. Opo. Bakit po kayo pumunta doon? Magbubuyog din po sana ako. Maganda raw po kasi ang pwesto doon. Pero may naabutan na kayong ibang tao doon? Tanong ni Ramos. Tumango si Ramon. Opo. Mga dayo, taga Batangas daw. Kaya anong ginawa nyo? Sasabihin ko po sanang kami ang pumuwesto doon, pero naunahan na nila kami, kaya nagkainitan kami. Paano po kayo nagkainitan? Nag-alinlangan si Ramon bago nagsalita. Sinabi ko pong teritoryo namin yon, kaya dapat umalis sila. Sumagot naman yung lalaki na 30 taon na raw siyang pabalik-balik doon. Anong sumunod na nangyari? Lumaki po ang aming pagtatalo. Napasigaw na ako sa galit at hindi rin siya nagpatalo. Nagkasakitan ba kayo? Tanong ni Ramos. Umiling si Ramon. Hindi po, sigawan lang. Inawat kami ng mga asawa namin kaya umuwi na lang kami. Anong oras kayo umalis doon? Mga 10 po siguro ng umaga. Nakunan siguro yan ng CCTV. Tumango si Ramos. Tugma ito sa oras sa video. Pagkatapos noon, bumalik pa ba kayo? Mariing umiling si Ramon. Hindi na po. Sigurado ka? Isipin mong mabuti, sabi ni Ramos. Sigurado po ako. Galit ako, pero hindi ko naman sila babalikan para saktan. Naghanap na lang kami ng ibang pwesto. Hiningi ni Ramos ang numero ng asawa ni Ramon. Tahimik na isinulat ito ni Ramon. Pansamantalang itinigil ni Ramos ang investigasyon at lumabas. Inutusan niya ang isang pulis na ipatawag si Elena Cruz. 10 PM, dumating si Elena sa istasyon, Balisa. Kinausap siya ni Ramos. Ginang, noong Abril 19, kasama niyo po ang asawa niyo sa bundok, tama? Tumango si Elena. Opo. Ano po ang nangyari? Pumunta po kami sa pwestong matagal na naming tinitingnan pero may nauna na po. Nagalit ang asawa ko at nagkaroon ng pagtatalo. Anong klaseng pagtatalo? Sinabi po ng asawa ko na umalis. Yung mga dayo, hindi rin po nagpatalo. Yung kausap niya, lumakas po ang bosesan. Nagkaroon po ba ng sakitan? Umiling si Elena. Wala po. Inawat po namin sila nung asawa nung lalaki. Kaya umuwi na lang kami. Anong oras po kayo umalis? Mga 10 po. Galit na galit ang asawa ko kaya inaya ko na siyang umuwi. Bumalik pa po ba ang asawa niyo doon? Nag-isip sandali si Elena. Hindi po. Simula noon, nasa bahay lang po siya. Sigurado po kayo? Opo sir. Madaling magalit ang asawa ko pero hindi po siya kayang pumatay ng tao. Nakita ng detective na magkatugma ang salaysay ng mag-asawa. Pero hindi pa rin niya maalis ang pagdududa. Abril 23, Miyerkules. Natanggap ni Ramos ang resulta ng autopsy mula sa NBI. Ang sanhi ng kamatayan ay blunt force trauma sa ulo. Ang tinatayang oras ng kamatayan ay sa pagitan ng gabi ng Abril 19 at madaling araw ng Abril 20. Napaisip ang detective. Umalis ang mag-asawang Cruz ng 10:30 ng umaga noong ika. 99. Malayo ito sa oras ng kamatayan. Inimbestigahan ni Ramos ang posibilidad na bumalik si Ramon noong hapon o gabi. Muli niyang sinuri ang CCTV. Pagkatapos ng 10:30 AM, ang truck ni Ramon ay bumaba na papuntang bayan. Wala nang record na umakyat itong muli hanggang Abril 22. Sinubukan niyang i-verify ang alibi ni Ramon. Ayon kay Ramon, noong hapon ng Abril 19, pumunta siya sa isang kooperatiba sa bayan. Kinumpirma ng kooperatiba na nandoon nga si Ramon bandang 2:00 ng hapon. Sa gabi naman, kasama raw niya ang asawa sa bahay. Ito rin ang sinabi ni Elena, hindi perpekto ang alibi. Ang asawa lang niya ang testigo sa gabi. Patuloy pa ring pinaghihinalaan ni Ramos si Ramon. May away na nangyari at may motibo agawan sa pwesto. Abril 24, Huwebes. Nagtanong-tanong ang detective sa mga residente. Anong klasing tao si Ramon Cruz? Ayon sa kapitan ng barangay, mabilis uminit ang ulo niyan. Malakas ang boses. Ganoon din ang sinabi ng iba. Pag nakainom, maingay. Minsan nang nakipagsuntukan sa isang inuman.
Sinuri ni Ramos ang criminal record ni Ramon. Mayroon siyang kaso ng physical injuries noong 2010. Lalo lang tumibay ang hinala ng detective. Mabilis magalit, may record ng pananakit, may alitan sa biktima. Lahat ng motibo at oportunidad ay nasa kanya. Abril 25, Biyernes. Kinausap ni Ramos ang piskal para sa posibleng pag-file ng kaso. Ngunit nag-aalinlangan ang piskal. Kulang sa direktang ebidensya. Hindi nakita ang armas. Walang dugo na nakita sa sasakyan o damit ni Ramon. At higit sa lahat, walang CCTV na nagpapatunay na bumalik siya sa lugar sa oras ng krimen. Kailangan pa ng dagdag na investigasyon. Naiinis si Ramos. Sigurado siyang si Ramon ang salarin, pero kulang ang ebidensya. Nagpasya siyang tingnan ang ibang anggulo. Inimbestigahan niya ang background ng mga biktima. Pumunta siya sa Batangas. Naabutan niya ang anak na si Marco na nag-aayos ng gamit ng mga magulang. Tinanong niya kung may kaaway ang mga ito. Umiling si Marco. Wala po. Simpleng mamamayan lang sila. Hindi sila pala away. May nakaalitan ba sila dahil sa pera? Pagbubuyog lang po ang kabuhayan nila. Wala pong malaking perang sangkot dyan. Tinanong ni Ramos kung kamusta ang relasyon nila. Saglit na nag-isip si Marco. Okay naman po. Normal na relasyon ng magulang at anak. Tumango ang detective. Walang kakaibang nakita. Muling ibinalik ni Ramos ang atensyon kay Ramon Cruz. Siya lang ang nag-iisang suspek. Ngunit mahirap maghanap ng ebidensya. Ang kaso ay unti-unting nabalot sa misteryo. 2014 Mayo. Isang buwan na ang lumipas. Hindi pa rin nalulutas ang pagpatay sa mag-asawang Santos. Para kay Detective Ramos, si Ramon Cruz pa rin ang pangunahing suspek. Ngunit walang matibay na ebidensya. Hindi inaprubahan ng piskal ang pagsampa ng kaso. Circumstantial evidence is not enough, sabi nito. Patuloy namang itinatanggi ni Ramon at ng asawa niya ang akusasyon. Nag-away kami. Oo, pero hindi kami pumatay. Sa kanilang bayan, kumalat na ang chismis. Si Ramon daw ang pumatay. Mainitin talaga ang ulo niyan. Bulungan ng mga tao. Lasinggero pa. Pinatay daw yung mag-asawa dahil sa agawan ng pwesto. Nakapagtataka nga't hindi pa kinukulong. Unti-unting iniwasan ng mga tao ang mag-asawang Cruz. Iniiwasan sila ng mga kapitbahay. Kapag pumupunta sila sa palengke, pinagtitinginan sila. Pati ang mga suki nila ng pulot, nabalitaan ng chismis at hindi na umorder. Sino ba namang bibili ng pulot sa isang mamamatay tao? Iyon ang sabi-sabi. Naging miserable ang buhay ng mag-asawang Cruz. Kalahatian ng Mayo, binalikan ni Ramos ang crime scene. Baka may nakaligtaan siya. Wala na ang tolda. Wala na rin ang mga bahay pukyutan. Inilibot niya ang tingin. Bumagabag sa kanya ang hindi natagpo ang armas. Kung dinala ito ng salarin, saan niya itinapon? Hinalughog niya ang kalapit na gubat pero wala siyang nakita. Hunyo, inilibing na ni Marco ang kanyang mga magulang sa isang sementeryo sa Batangas. Dumalo ang mga kamag-anak at kaibigan. Bilang nag-iisang anak, si Marco ang tumanggap ng mga nakikiramay. Pagkatapos ng libing, ibinenta niya ang mga gamit sa pagbubuyog at iba pang ari-arian ng magulang. Hulyo. Tinawagan ni Ramos si Marco para i-update sa kaso. Pasensya na. Hindi pa namin nahuhuli ang salarin. Sumagot si Marco. Sige po. Ipagpatuloy niyo lang po ang investigasyon. Nangako ang detective na gagawin nila ang lahat. Ang kaso ay inilagay sa cold case file. Hindi ito opisyal na isinara. Pero kung walang bagong ebidensya, mahirap na itong umusad. Isang araw noong Marso 2017, biglang dumating si Ramon Cruz sa Naga City Police Station. Hinahanap niya si Detective Ramos. May dala siyang isang brown envelope. Anong maipaglilingkod ko? Tanong ng detective. Sumagot si Ramon. Sir, may dala akong ebidensya na magpapatunay na inosente ako. Nagtatakang nagtanong si Ramos. Anong ebidensya? Inilabas ni Ramon ang isang USB mula sa envelope. Recovered dashcam footage po, sabi niya. Sinabi ni Ramos na nasuri na nila ang dashcam noon at walang video nung araw ng krimen. Umiling si Ramon. Kasi po, maliit lang ang memory noon kaya auto-delete. Napapatungan ng bagong video. Pero nalaman ko po last year na posible palang i-recover yung mga naburang video. Nagbayad po ako sa isang expert. Inabot ng ilang buwan, pero sa wakas, na-recover na po. Isinaksak ni Ramos ang USB sa computer. Nag-play ang video. Footage ito noong Abril 19, 2014. Alas 9 ng umaga, paakyat sila ng bundok. 10:30 ng umaga, pababa na sila. Pagkatapos,
Ang mga sumunod na video ay papunta na sa bayan. May footage pa na pumarada sila sa isang kainan para mananghalian. Noong hapon at gabi, ang mga video ay kuha lang sa paligid ng bahay nila. Walang anumang bakas na bumalik sila sa bundok. Maingat na pinanood ni Ramos ang video. Bawat oras, nakatala ang bawat galaw ni Ramon. Sa tinatayang oras ng kamatayan gabi ng Abril 19 hanggang madaling araw ng Abril 20, wala sa lugar ng krimen si Ramon Cruz. Matagal na natahimik si Detective Ramos. 3 taon niyang itinuring na suspek ang taong ito. Pero hindi pala siya ang salarin. Nagsalita ang detective. G. Cruz, pasensya na po sa pinagdaanan ninyo. Naluha si Ramon. 3 taon sir. 3 taon kaming nabuhay na tinuturing na mamamatay tao. Kasama pala niya ang asawang si Elena na tahimik na umiiyak sa kanyang tabi. Yumuko si Ramos. Taos puso po akong humihingi ng tawad. Umiling si Ramon. Hindi niyo po kasalanan. Kulang din naman po ang ebidensya noon. At hindi ko rin agad napatunayan ang pagiging inosente ko. Muling humingi ng tawad ang detective. At napaisip siya, kung hindi si Ramon ang salarin, sino? Dahil wala na ang nag-iisang suspek. Balik sa simula ang investigasyon. Muling binuklat ni Ramos ang case file. Binasa niya isa-isa ang mga lumang dokumento, impormasyon tungkol sa mag-asawang Santos. Walang nakitang kaaway. Muli niyang sinuri ang pamilya. Ang anak, si Marco Santos. Nooy 31 anyos, nakatira sa Maynila. Walang trabaho. Hinanap ni Ramos ang record ng interogasyon kay Marco. Sa tanong na, kamusta ang relasyon nyo sa mga magulang nyo? Ang nakasulat ay, okay naman po, normal na relasyon, walang kakaiba. Ngunit may isang bagay na bumagabag sa detective. Isang bagay na pinalampas niya noon dahil nakatuon lang siya kay Ramon. Ang katotohanan si Marco ay walang trabaho. Sa edad na 31, kung wala siyang trabaho, saan siya kumukuha ng panggastos? Ipinasuri ni Detective Ramos ang bank records ni Marco mula 3 taon na ang nakalipas hanggang sa kasalukuyan. Nanlaki ang mga mata ng detective sa nakita. Pagkatapos ng insidente noong 2014, isang malaking halaga ang pumasok sa account ni Marco. Ang life insurance ng kanyang mga magulang. Ang halaga, 1.5 milyong piso. Kinabahan ang detective. Life insurance? Sinuri niya ang detalye ng pulisiya. Parehong may life insurance ang mag-asawang Santos. Ang beneficiary, ang anak nilang si Marco. Tiningnan niya kung kailan kinuha ang insurance. Noong 2012, 2 taon bago ang krimen. Hindi ito sapat para paghinalaan siya. Normal lang na gawing beneficiary ng magulang ang kanilang anak. Naghanap pa si Ramos ng ibang record. Ang nakaraan ni Marco, sa PNP database, isinearch niya ang pangalan ni Marco. May lumabas na record. Agosto 2013, isang blotter report para sa physical injuries. Ang nag-report, si Jose Santos. Napigil sa paghinga ang detective. Ang ama ang nag-report sa sarili niyang anak. Binasa niya ang detalye. Inireklamo ni Jose na sinaktan siya ng anak niyang si Marco dahil humihingi ito ng pera. Noong panahong iyon, hindi itinuloy ni Jose ang kaso. Away pamilya lang po ito, sabi niya. Doon natapos ang kaso. Muling binasa ni Ramos ang record. Agosto 2013, sinaktan ni Marco ang ama dahil sa pera. At noong Abril 2014, pinatay ang mga magulang niya. Mas masusing sinuri ni Ramos ang bank records ni Marco. Bago ang 2014, halos walang laman ang account niya. Ngunit ang mga gastos niya ay kahina-hinala. Maraming transaksyon sa mga lugar na may kaugnayan sa sugal. Sinuri niya ang record ni Marco ukol sa sugal. Noong 2012, may record siyang nahuli sa isang iligal na pasugalan. Para kay Ramos, nabubuo na ang palaisipan. Si Marco ay lulong sa sugal. Kailangan niya ng pera. Humingi siya sa magulang pero tinanggihan. Noong 2013, sinaktan pa niya ang ama. At noong 2014, namatay ang mga magulang. Ang 1.5 milyong pisong insurance ay napunta sa kanya. Sinuri ng detective ang lokasyon ni Marco noong araw ng krimen. 3 taon na ang nakalipas, hindi ito gaanong na-verify dahil nakatuon sila kay Ramon. Ayon kay Marco, nasa Maynila lang siya, pero hindi ito sinuring mabuti. Ipinakuha ni Ramos ang kanyang call logs noong Abril 19, 2014. May tawag siya ng 5 PM sa Maynila, pero pagkatapos noon, wala ng call records. Sinuri ng detective ang cell site data.
Pagkatapos ng 6 PM ng Abril 19, hindi na nag-connect ang cellphone ni Marco sa mga cell site sa Maynila. Sa halip, may bakas na bumiyahe siya patimog. Bandang 10 PM, nag-connect ang cellphone niya sa isang cell site malapit sa Naga City, Camarines Sur. Sigurado na si Ramos, nasa Camarines Sur si Marco noong gabing iyon. Ipinipresenta niya ito sa kanyang hepe. May bago silang suspek, ang anak ng mga biktima. Maging maingat ka, sabi ng hepe. Kumuha ka muna ng matibay na ebidensya bago mo siya ipatawag. Nagpatuloy sa investigasyon si Ramos. Sinuri niya ang sasakyan ni Marco. Noong 2014, may second-hand na kotse si Marco. Ipinakuha niya ang tollgate records mula sa SLEX. Abril 19, 2014, 6:30 PM. Ang sasakyan ni Marco ay dumaan sa SLX papuntang Timog. 10:10 PM. Dumaan ito sa isang tollgate malapit sa Camarines Sur. Abril 20, 3 AM. Dumaan ulit ito sa tollgate, pabalik naman sa Hilaga. Bumalik siya ng Maynila. Para kay Ramos, sapat na ang ebidensya. Pumunta si Marco sa Camarines Sur noong gabi ng krimen, sa mismong lugar kung nasaan ang kanyang mga magulang. Nagpasya siyang ipatawag si Marco. Pagkatapos ng 3 taon, natagpuan na nila ang tunay na suspek. Marso 20, 2017, Lunes. Ipinadala ang subpina kay Marco Santos bilang isang person of interest. Marso 22, Miyerkules. Dumating si Marco sa Naga City Police Station. 34 anyos na siya at wala pa ring trabaho. Muling hinarap ni Detective Ramos si Marco sa interrogation room. 3 taon din silang hindi nagkita. Magandang araw, G. Santos, bati ng detective. Bakit niyo po ako ipinatawag? Nahuli na ba ang pumatay sa mga magulang ko? Umiling si Ramos. Hindi pa. May ilang bagay lang kaming kailangang i-verify. Nagkibit balikat si Marco. Ano po yun? Inilabas ni Ramos ang mga dokumento. Bank records. Pagkatapos pong mamatay ng mga magulang nyo, nakatanggap kayo ng insurance, tama? 1.5 million. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Marco. Insurance po nila yon. Ako po ang beneficiary. May problema po ba doon? Umiling si Ramos. Wala naman. Kinukumpirma ko lang. Naglabas si Ramos ng isa pang dokumento. Ang blotter report. Noong Agosto 2013, nag-report po ang tatay nyo sa pulis. Sabi po, sinaktan nyo raw siya dahil humihingi kayo ng pera. Nanigas ang mukha ni Marco. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya. Panahon po, yun nahirap ako. Nagkainitan lang kami ni Papa. Bakit po kailangan nyo ng pera? Tanong ni Ramos. Panggastos lang po, wala po akong trabaho noon. Naglabas si Ramos ng isa pang dokumento. Ang record ng pagsusugal. Noong 2012, nahuli po kayo sa iligal na sugalan. May utang po ba kayo sa sugal? Nag-iba ang tingin ni Marco. Wala po. Sagot niya. Tinitigan siya ni Ramos sa mata. Huwag po kayong magsinungaling. Nasuri na po namin ang bank records nyo. Hindi na umimik si Marco. Dumiretso na si Ramos sa punto. Noong 2014, sa araw ng krimen, nasaan po kayo? Nasa Maynila po. Nasa bahay lang. Umiling si Ramos. Hindi po totoo yan. Nagbago ang itsura ni Marco. Anong hindi totoo? Inilapag ni Ramos ang mga dokumento sa mesa. Abril 19, 2014. 6:30 PM. Dumaan po ang sasakyan nyo sa SLE, papuntang Timog. 10:10 PM, dumaan po kayo sa tollgate malapit dito sa Camarines Sur. Namutla ang mukha ni Marco. Nagpatuloy ang detective. Sa mismong lugar kung nasaan ang mga magulang nyo. At noong madaling araw ng Abril 20, 3 AM, dumaan kayo ulit sa tollgate pabalik ng Maynila. Bakit po kayo pumunta rito noong gabing iyon? Hindi makasagot si Marco. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ipinakita ni Ramos ang isa pang ebidensya. Ang cell site data. 10 PM, nag-connect po ang cellphone nyo sa isang cell site dito. Imposible yan kung nasa Maynila kayo. Yumuko si Marco. Matagal na katahimikan. Naghintay ang detective. Sa nanginginig na boses, nagsalita si Marco. Pinuntahan ko po sila. Bakit? Tanong ni Ramos. Kailangan ko po ng pera. May utang po ako sa sugal. Mga 300,000. Kapag hindi ko nabayaran, malalagot po ako. Kaya nanghihiram kayo sa kanila? Tumango si Marco. Alam ko pong hindi nila sasagutin ang tawag ko kaya pinuntahan ko na lang. Mga 10:00 ako dumating. Papasok na sila sa tolda para matulog. Anong nangyari? Naluha na si Marco. Nanghiram po ako, pero nagalit si Papa. Sugal na naman.
sabi niya. Hindi na kita bibigyan. Pagkatapos, humagulgol si Marco. Nag-away kami. Nagmakaawa ako, pero pinapalayas niya ako. Naghintay si Ramos. Hindi makapagsalita si Marco. Tinakpan niya ang kanyang muka. Sa garalgal na boses sinabi niya, Ginawa. Ginawa ko po. Ang alin? Tanong ng detective. Nakayuko pa rin si Marco. Nagalit po ako. Bigla ko na lang pong dinampot yung martilyo sa tabi ng tolda. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Nagpatuloy si Marco. Pinukpok ko po si Papa. Sumigaw si Mama kaya. At pinukpok ko rin po siya. Nanikip ang dibdib ni Ramos. Ang sariling anak ang pumatay sa kanyang mga magulang. Anong ginawa mo pagkatapos? Itinapon ko po yung martilyo sa malapit na sapa. Tapos bumalik na po ako sa Maynila. Paano mo na itago ito sa loob ng 3 taon? Humahagulgol na sumagot si Marco. Gabi-gabi po akong binabangungot. Wala pong araw na naging payapa. Alam mo bang may inosenteng taong napagbintangan sa loob ng 3 taon? Tanong ni Ramos. Yumuko si Marco. Opo, pero ayokong mahuli. Bumuntong hininga si Ramos. Isang inosenteng tao ang dumanas ng kahihiyan sa loob ng 3 taon. Habang ang tunay na salarin, tinanggap ang insurance money at namuhay ng malaya, agad na inaresto ng detective si Marco Santos. Ang kaso, parricide. Pagkatapos ng 3 taon, lumabas ang katotohanan. Pagkatapos ng pag-amin ni Marco, nagsagawa ang mga pulis ng crime scene reenactment. Marso 24, Biyernes. Isinama ni Ramos si Marco sa kabundukan ng Camarines Sur, sa mismong lugar kung saan nangyari ang krimen. Nauna si Marco, nakaposas, sumunod ang mga pulis at SOCO team. Huminto si Marco. Ito ang pwesto ng tolda. Ngayon, puro damo na lang. Ipinaliwanag ni Marco ang nangyari. Tinawag niya ang ama, nag-away sila. Itinuro niya ang isang lugar. Doon po nakalagay yung martilyo. Ginagamit ni Papa sa pag-aayos ng mga kahon. Bigla na lang daw niya itong dinampot at pinukpok ang ama. Nasaan ang nanay mo? Tanong ni Ramos. Itinuro niya ang gawin ng tolda. Nasa loob po. Lumabas siya nang marinig ang sigawan. Sumigaw po siya, kaya pinukpok ko rin siya. Tumulo ang luha ni Marco. Seryoso ang mukha ng mga pulis. Isang anak na pumatay ng sariling magulang. Saan mo itinapon ang martilyo? Itinuro ni Marco ang isang sapa sa di kalayuan. Inutusan ni Ramos ang SOCO na hanapin ito. Pagkalipas ng 1 oras, may natanggap silang tawag sa radyo. Nahanap ang isang kalawanging martilyo. Ipinakita ito kay Marco. Kinumpirma niya. Kinuha ito ng SOCO para sa pagsusuri. Tapos na ang reenactment. Dinala si Marco pabalik sa istasyon. Marso 25 Sabado. Nag-apply ang piskal para sa warrant of arrest, parricide. Marso 25 Lunes. Inilabas ng korte ang warrant. Ikinulong si Marco sa City Jail. Sa parehong araw, pinuntahan ni Detective Ramos ang mag-asawang Cruz, ang mga taong dumanas ng inhustisya sa loob ng 3 taon. Sinalubong siya ni Ramon at Elena sa kanilang bakuran. Sinabi ni Ramos na nahuli na ang tunay na salarin, ang anak ng mga biktima. Nagulat si Ramon. Hindi siya makapaniwala na kayang gawin iyon ng isang anak. Ipinaliwanag ni Ramos na dahil iyon sa sugal. Matagal na natahimik si Ramon. Umiyak si Elena. Hindi niyo alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan namin sa loob ng 3 taon, sabi niya. Muling yumuko si Ramos at humingi ng tawad. Umiling si Ramon. Hindi lang po sa inyo ang sisi, sir. Sana ay pinarecover ko na lang ang dashcam noon pa. Nangako si Ramos na gagawin niya ang lahat para malinis ang kanilang pangalan. Ngumiti ng mapait si Ramon. Kahit malinis ang pangalan namin, hindi na maibabalik ang 3 taon. Pero, sige na, tapos na rin naman. Hinawakan ni Elena ang kamay ng asawa. Tapos na ang kanilang bangungot. Abril 10, Lunes. Inilipat si Marco sa prosekusyon, ang anak na pumatay sa magulang, at itinago ito sa loob ng 3 taon. Nakayuko siyang pumasok sa gusali habang dinudumog ng media. Naging headline ito sa buong bansa. Isang anak na lulong sa sugal, pinatay ang magulang para makuha ang insurance. Nagimbal ang buong Pilipinas. Mayo Quisino, Lunes. Ginanap ang unang pagdinig sa Naga City Regional Trial Court. Nasa silya ng akusado si Marco. Ang 31 anyos noon ay 34 na ngayon. Binasa ng piskal ang sakdal.
Inamin ni Marco ang krimen. Ikinatwira ng kanyang abogado na ito ay unpremeditated, hindi planado, at dala lang ng bugso ng damdamin. Sinalungat ito ng piskal. Planado ang lahat, mula sa pagpunta niya roon hanggang sa pagkuha ng insurance money pagkatapos. Hunyo 12, Lunes. Tumestigo ang kapatid ni Jose, ang tiyuhin ni Marco. Matagal ng problema ng kapatid ko ang pamangkin ko. Lagi siyang nasasaktan tuwing humihingi ito ng pera. Ikinwento rin niya na pagkatapos saktan ni Marco, ang ama noong 2013, hindi na sila nag-usap. Hindi raw nila alam na may insurance ang mag-asawa. Kung alam lang namin, pinigilan sana namin sila, sabi niya. Hulyo 17, Lunes. Tumestigo si Detective Ben Ramos. Ipinaliwanag niya ang buong investigasyon mula sa pagiging suspect ni Ramon hanggang sa paglabas ng katotohanan dahil sa recovered dashcam footage. Tinanong siya ng abogado ni Marco tungkol sa maling akusasyon kay Ramon. Natahimik sandali si Ramos. Inaamin po namin ang pagkukulang ng aming investigasyon at taos-puso po kaming humihingi ng paumanhin kay G. Cruz. Agosto 21, Lunes. Hiniling ng prosekusyon ang pinakamabigat na parusa, reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong. Ang krimen ay karumal-dumal. Hindi lang niya pinatay ang mga magulang, hinayaan pa niyang magdusa ang isang inosenteng tao. Sa kanyang huling salita, humagulgol si Marco. Patawarin niyo po ako. Handa po akong pagbayaran ang lahat. Setyembre 18, Lunes. Ang araw ng paghatol. Binasa ng hukom ang desisyon. The accused, Marco Santos, is found guilty of the crime of parricide and is hereby sentenced to reclusion perpetua. Ipinaliwanag ng hukom na ang pagpatay sa sariling magulang ay isa sa pinakamabigat na krimen na hindi maaaring palampasin ng lipunan. Ang pagkuha pa niya ng insurance at pagtatago sa loob ng 3 taon ay nagpapakita ng kawalan ng pagsisisi. Napayuko si Marco. Tahimik ang buong courtroom. Pagkatapos ng pagdinig, hinarap ng mag-asawang Cruz ang media. Ngayon, malinis na ang pangalan namin, sabi ni Ramon. Pero ang nawalang panahon ay hindi na maibabalik. Umiyak si Elena sa tabi niya. Alam niyo ba kung paano kami tiningnan ng mga tao? Hindi kami makapaghanap buhay. Pati mga kamag-anak namin, iniwasan kami. Tinanong ng isang reporter kung ano ang masasabi niya kay Marco. Natahimik si Ramon. Galit ako, pero tapos na ang lahat. Susubukan na lang naming magpatuloy at kalimutan ito. Noong tagsibol ng 2014, isang mag-asawa ang dumayo sa Camarines Sur para sa kanilang kabuhayan. 30 taon silang bumalik-balik sa iisang pwesto. Doon din sila binawian ng buhay sa kamay ng sarili nilang anak. Sa loob ng 3 taon, nakatago ang katotohanan. Isang inosenteng tao ang napagbintangan. Ang tunay na salarin ay namuhay ng malaya gamit ang perang nakuha niya mula sa krimen. Ngunit sa huli, lumabas pa rin ang katotohanan. Inabot man ng 3 taon. Marami pang katotohanan sa mundo ang hindi pa nabubunyag. Marami pang inosenteng tao ang nagdurusa. Ngunit ang katotohanan ay laging lalabas. Maghintay ka lang.